Magandang gabi, mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. At ngayong gabi, isang nakakatindig balahibong kwentong aswang mula sa Sorsogon ang ating pagsasaluhan. Kapag may tatlong sunod na katok sa bintana tuwing alas 12 ng gabi, huwag mong bubuksan. Aswang yan. Hindi bisita. Kaya kung mahina ang loob mo, lumipat ka na. Dahil ngayong gabi, sisimulan na natin ang kwento ng Tatlong Kumakatok, isang aswang horror mula sa Sorsogon. Ang gabi ay malamig at madilim sa isang liblib na barangay sa Bulusan, Sorsogon. Napapaligiran ito ng kagubatan at ang mga bahay ay magkakalayo. Karaniwan ay gawa sa kahoy at pawid. Sa isang bahay na may malalaking bintana at sinaunang disenyo, nakatira ang pamilyang Martinez. Si Aling Mercy, ang ina ng tahanan, ay kilala bilang mananahi ng barangay. May tatlo siyang anak, sina Lira, 19, Juno, 12, at baby Lalalain, 2. Katatapos lang ng pista ng patron ng bayan, masaya sa araw. Pero may mga bulong-bulungan tuwing gabi. Marami raw ang nakakakita ng babaeng may baligtad na ulo na tumatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa may ilog. May apoy daw ang mga mata nito at tahimik lang itong nakatingin sa mga bahay habang unti-unting nawawala sa dilim. Nang gabing iyon, alas 11 pa lang, ay nagsimula ng umambon. Tahimik ang paligid. Si Lira ay nag-aaral sa kanyang maliit na mesa. Si Juno ay naglalaro sa sahig, habang si Aling Mercy ay nagpapatulog kay baby Lalain. Tok, tok, tok. Tatlong sunod na katok. Mahina pero malinaw. Lumingon si Lira. Ma, may kumatok? Wala namang bisita na ganyan oras. Sagot ni Aling Mercy. Tok, tok, tok. Mas malakas mula sa bintana sa likod. Tumayo si Juno, nagtangkang lumapit pero mabilis siyang pinigilan ni Lira. Sabi ni Lola, huwag bubuksan pag tatlong katok. Pamahiin yon. Baka kapitbahay lang na nangangailangan ng tulong? Tanong ni Juno. Walang bahay sa likod natin, di ba? Sabat ni Aling Mercy, na ngayon ay tahimik na rin. Tok, tok, tok. May malamig na ihip ng hangin na parang dumaan sa loob ng bahay kahit sarado ang lahat ng bintana. Napansin ni Lira na tila may aninong dumarampi sa kurtina. Nanggagaling ito sa labas pero walang ilaw. At ang mas napakakilabot, ang aninong iyon ay may ulo sa likod. Samantala, sa kabilang dulo ng barangay, si Mang Edro, ang lolo ni Lira sa ama, ay nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang anting-anting. Isa siyang albularyo at tagapangalaga ng sinaunang kaalaman. Kumikislap ang kanyang kwintas, senyales na may nilalang na lumabag sa hangganan ng tao at engkanto. May aswang na, bulong niya sa sarili. At nasa bahay ni na Mercy. Mabilis niyang kinuha ang kanyang itim na lata ng alikabok ng niyog, ang buntot pagi, at ang orasyon na ibinulong pa ng kanyang amang babaylan. Balik tayo sa bahay ni na Mercy. Si baby Lalain ay biglang umiyak ng malakas. Parang may nakita siya sa labas ng bintana. Pagkarga ni Aling Mercy sa anak ay napalingon siya at nakita niya ang isang pares ng mata na apoy nakatingin sa kanya mula sa labas. Hindi tao ang tingin, parang hayop na nauuhaw sa laman. Sa ilalim ng bintana, sigaw ni Lira. May babae pero nakatalikod ang ulo. Mula sa labas, may narinig silang tila boses ng babae na umiiyak. Pero hindi ito tunog ng takot. Ito ay parang pag-aanyaya. Buksan mo ako. Magpapagaling ako ng anak mo. Magpapagaling ako. Walang bubukas, sigaw ni Aling Mercy. Lumapit kayo sa altar, dasal tayo. Tumayo si Juno at nilapitan ng altar. Pero bago pa man siya makarating doon, biglang bumukas ang lahat ng bintana.
Sumingit ang malamig na hangin. Lahat sila ay natahawak sa kanilang dibdib sa sobrang lamig. At mula sa labas, isang babaeng nakaputi ang pumasok. Pero hindi lumalakad, lumulutang. Baligtad ang ulo nito at ang buhok ay parang nabubuhay. Sa mga oras ding iyon, dumating si Mang Edro. Dala ang kanyang buntot pagi at abo ng niyog. Mabilis siyang bumigkas ng orasyon habang binubugahan ng abo ang paligid. Sa ngalan ng mga diwata at ninuno, pawiin ang dilim na di sa mundong ito. Napaurong ang nilalang, umingit ito ng nakabibinging sigaw. At sa isang kisap mata, naglaho ito sa usok, kasabay ng pagbagsak ng isang itim na palong manok sa sahig, tanda ng iniiwang anyo ng nilalang. Pero habang lahat ay akalay ligtas na, tok, 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 3 katok ulit sa kabilang bintana. Lira, sa altar! Sigaw ni Mang Edro habang binubuksan ng maliit na botelyang may itim na langis. Basain mo ang noo ng magkakatatid mo. Mabilis na humiros si Lira, nanginginig ang kamay habang sinusunod ang bilin. Si Juno ay halos hindi na makagalaw sa takot habang si Aling Mercy ay yakap pa rin si Baby Lalaine na walang tigil ang iyak. Bigla humampas ang isang malakas na hangin. Nagsiliparan ng mga gamit. Ang pintuan ay sumara ng kusa. Lumingon si Mang Edro sa paligid at napamura sa isip, hindi lang isa ang aswang. May kasamahan ito. Mula sa bubong ay may tunog ng mga kuko na kumakalmot sa yero. Kumalabog, tumalon. May humampas sa likod ng bahay. Isa pang nilalang. 4 silang magkakasama. Bulong ni Mang Edro. Mga tagasunod ng inang baligtad. Muling tumunog ang 3 katok. Ngunit sa magkakaibang direksyon. Bintana sa kaliwa, pinto sa likod, kisame sa itaas. Tok, tok, tok. Mercy. May asin kayo? Buntot pagi? Kahit panggatong na may bawang? Meron sa kusina, sa may lumang baul. Habang pilit kinakalma si Baby Lalaine, tumakbo si Lira sa kusina. Pero bago pa man siya makarating, tumambad sa kanya ang isang aninong babae. Nakaupo sa kisame, baligtad ang ulo, at ang mga kuko ay umaabot sa lapag. Hindi siya kumikilos, pero nakatitig. Biglang sumiklab ang mata ng nilalang. Kulay apoy. Napaatras si Lira at napasigaw. Mang Edro! Mabilis na lumapit si Mang Edro at binuga ang abo ng niyog sa direksyon ng nilalang. Sumiklab ito sa hangin at naglaho ang anino, pero naramdaman nila ang halimuyak ng bulok na laman at nasusunog na buhok. Nang makuha ni Lira ang asin, ibinuhos ito ni Mang Edro sa lahat ng bintana, isiningit sa mamasiwang at ibinalot sa paligid ng altar. Hindi sila makakapasok kung sagrado ang loob, pero di na ito sapat. Nakapasok na sila ng bahagya, bulong ni Mang Edro. Gusto nila ang bata, ang sanggol, sabay tingin kay Baby Lalaine. Bakit? Tanong ni Mercy. May tanda ang bata, isa siyang binhi ng liwanag, kakaibang kaluluwa. Kinahanap siya ng mga nilalang mula sa ilalim ng ugat ng bundok. Umiiyak pa rin si Lalaine. Dumudugo ang ilong nito, at sa bawat luha ng bata, tila lumalalim ang anino sa sulok ng kisame. Mula sa labas, naririnig na nila ang tunog ng pagnangasap sa pader. Parang may mga hayop na umuubos ng kahoy. Crack! Crack! Lira, Juno, kunin niyo ang mga kandila sa baul at ang maliit na krus. Tubakbo ang magkapatid habang si Mang Edro ay nagbilin kay Mercy na huwag iiwan ang altar. Pagbukas ng baul, may nakita si Lira na lumang larawan ng kanilang lolo't lola, pero may kakaiba. Sa likod ng larawan, may sulat. Kapag bumalik ang 3 kumakatok, basagin ang salamin, may tagapagbantay sa loob. Juno, basagin mo ito! Sigaw ni Lira. Agad na hinampas ni Juno ang larawan gamit ang lumang kahoy. Sa pagbagsak ng salamin, bumalot ang liwanag mula sa likod ng papel.
at unti-unting lumitaw ang anyo ng isang puting ahas na may gintong mata. Tagapagbantay, bulalas ni Lyra. Isara ang pinto, sigaw ni Mercy. Pero huli na. Tok, tok, tok. Sumambulat ang pinto sa likod. Pumasok ang isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit may muka ng paniki. Bukas ang bibig nito, mumahabol sa hangin. At ang dila ay mahaba't sumisirit. Mabilis na lumapit ang tagapagbantay, ang puting ahas, at pumulupot sa katawan ng nilalang. Umikot ito ng 3 beses, at sa huling pulupot, pumutok ang katawan ng halimaw at naging abo. Ngunit sa pagpatay ng isa, sumigaw ang iba. Mula sa bintana, nakita nilang 4 na pares ng pulang mata ang dumarating. Hindi sila titigil, sabi ni Mang Edro. Dumapa siya sa sahig. Dinampian ito ng dugo mula sa sariling palad at isinulat sa sahig ang tagpas ng anino, lamang ang liwanag. Ang sanggol ay di inyong taglay. Sa biglang pagliwanag ng paligid, parang sinundan sila ng liwanag mula sa langit. Naputol ang ulan. Ang mga bintana ay muling sumara. Lahat ay tumahimik. Pero bago sila makahinga ng maluwag, may narinig sila mula sa labas. Isang tawa ng babae, mataas, mahaba at baluktot. Hindi pa ito tapos. Magbabalik ako at sa susunod, hindi na ako kakatok. Tok, tok, tok. Tahimik ang paligid pero hindi panatag. Mula sa labas ng bahay, kahit walang hangin, gumagalaw ang mga dahon ng saging. Ang mga alon ng damo sa paligid ay tila may bumubukal na lakas mula sa ilalim ng lupa. Sa loob ng bahay ni na Aling Mercy, si Baby Lalaine ay huminto sa pagiyak. Pero hindi ito katahimikan ng ginhawa, kundi katahimikan ng bagyo bago ang pagsik. Si Mang Edro, basang-basa ng pawis, ay nakaluhod pa rin sa gitna ng sahig. Nakapikit, paulit-ulit ang bulong ng orasyon. Halos di na marinig sa hina. Si Lyra ay yakap si Juno, habang nakatingin sa mga bitak ng kahoy sa kisame. Si Mercy ay tahimik na humahaplos sa buhok ng kanyang bunso. Pero napansin ni Lyra ang mga luha sa gilid ng mata ng ina. Mang Edro, bulong ni Lyra. Ano yung ibig sabihin ng sinabi ng babae? Hindi na siya kakatok, ulit ni Juno, halos pabulong. Ibig sabihin, papasok na siya? Hindi pa siya lubusang makapasok, pero may paraan siya. Tugon ni Mang Edro. Hindi lang siya aswang. Isa siyang inang tagapasa ng sumpa. Isa sa mga matandang nilalang bago pa dumating ang Kastila sa mga lupaing ito. Lumapit si Lyra sa sahig. Bakit kami? Bakit dito? Marami namang bahay. Dahil sa bata, si Lalaine. Pero sanggol lang siya? Hindi lahat ng sanggol ay pangkaraniwan. May mga kaluluwang ipinanganak para labanan ang dilim. At alam yon ng mga nilalang sa ilalim ng anino. Kaya gusto nilang patayin o kunin ang mga katulad ni Lalaine bago pa man ito tumanda. Biglang nagliyab ang isang kandila sa altar. Mula sa ilaw nito, tumindig ang isang itim na usok na may anyo ng kamay. Parang inaabot ang bata. Mercy, sigaw ni Mang Edro, huwag mong ihihiwalay sa katawan mo si Lalaine. Nilapitan ni Mang Edro ang altar at binugahan ng dasal ang kandila. Kumirot ang hangin at pumutok ang apoy. Sila'y may kakayahang sumanib sa mga gamit, anino, hangin. Kaya hindi na nila kailangang kumatok kung papayagan silang pumasok sa isip ng tao. Muling tumahimik. Napansin ni Juno ang anino ng lamesa. Gumagalaw ng sarili. Hindi kasabay ng ilaw. Paikot. Lumalapit. Mang Edro, sinundan ito ng biglang pagputi ng mata ni Aling Mercy. Napatayo si Lyra. Ma, nakatingin lang si Mercy kay Lyra, pero tila hindi siya yon. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi kanya. Ibibigay mo rin sa amin ang bata. Hindi nyo kayang itago ang liwanag sa dilim. Hinampas ni Mang Edro si Mercy ng buntot pagi. Napaatras ito, napaluhod. Umiyak si Lalaine at nagliyab ulit ang mata ng sanggol. Bahagyang liwanag mula sa kanyang luha. Ginugulo nila ang isipan ng ina. Kapag nasaniban siya, sila mismo ang magpapapasok sa kanilang sarili.
Nagmadaling gumawa ng bilog si Mang Edro gamit ang asin, dugo at niyog. Pinagitnaan niya si Mercy at Lalaine. Juno, Lyra, bantayan niya si nanay niyo. Huwag kayong magpapalapit sa kanya habang hindi pa siya bumabalik sa sarili. Nagkagulo ang paligid. Umihip ang hangin galing sa bubong. Tumalsik ang mga gamit. Ang kisame ay pumutok. Bumagsak ang isang itim na nilalang na parang paniki, may pakpak na nahulog. Napasigaw si Juno. Humawak siya sa isang kutsara. Walang magawa kundi ihampas iyon sa sahi. "Lyra!" sigaw niya. "Diyos ko!" ungol ni Lyra, nanginginig. Pero bago pa man mailapit ng nilalang ang kanyang punanga kay Juno, isang liwanag mula sa dibdib ni Lalaine ang lumabas, diretsyong tumama sa mata ng nilalang. Umiiyak si Sanggol, ngunit kasabay nito ay lumalabas ang banal na liwanag na parang kidlat. Nang masikatan ng nilalang, nagliyab ito sa apoy at nagmistulang abo. Si Lalaine, hindi lang binhi ng liwanag, isa siyang daluyan, pabulong ni Mang Edro. Daluyan ng ano? Liwanag ng mga ninuno. Bihira lang to, kaya't ang mga nilalang ay desperado. Paano natin siya mapoprotektahan? Tanong ni Lyra. Hindi na sapat ang bahay. Kailangan dalhin siya sa batong buwitre, ang altar sa kagubatan. Doon lamang siya mailalayo sa paggapang ng dilim. Pero gabing-gabi na, paano tayo lalabas? Kapag tumila ang ulan, susubukan natin. Pero hindi tayo ligtas sa daan. May 3 nilalang pa, ang mga kapatid na kumakatok. Mukha silang tao? Hindi, mukha silang bata. Tumatambay sa tabi ng daan. Mag-aanyaya, maglalaro. Kapag kinausap mo sila, sumasama ka sa kanila sa kabilang mundo. Tumigil ang ulan. Kasabay nito, may narinig silang tawanan sa labas ng bahay. 3 tinig. 3 huni ng batang tumatawa. "Lara, Juno, labas na kayo. May laro kami. Lara, Juno, labas na kayo." Ang tawanan ay naging paos, parang nanggagaling sa mga lalamunang puno ng alikabok. Tila boses ng mga batang matagal nang nakalibing sa ilalim ng lupa. Tumigil si Juno sa paghinga. Si Lyra ay mahigpit na nakahawak sa braso ng kapatid. Pinipigilan siyang sumilip sa siwang ng pinto. Pero kahit hindi tumitingin, alam nilang andyan ang mga nilalang. Biglang may kumalabog sa bubong. Sunod ay sa dingding. Tila may umaakyat at lumilibot sa bahay. Bawat kaluskos ay pasakalya ng kilabot. "Mang Edro," bulong ni Lyra, "kailan tayo lalabas?" "Ngayong gabi, habang hindi pa sila lahat nakabuo." Anong ibig mong sabihin? Ang 3 kumakatok ay hindi 3 lang sa katawan. 3 sila sa anyo, pero iisa ang kaluluwa. Kapag nagsama-sama sila sa iisang sisidlan, nagiging mas malakas sila kahit sinong aswang. Paano natin malalampasan sila? Gagamitin natin ang aning-anting ng iyong lolo. Pero kailangang maisuot ito ng batang may ilaw. Tumingin si Mang Edro kay Baby Lalaine. Tahimik na ngayon ang bata. Pero ang mga mata nito ay kumikislap pa rin sa liwanag na di makita ng karaniwang tao. Lalakad tayo papuntang gubat, pero sa daan, huwag kayong kikibo sa kahit sino. Kahit mukhang kamag-anak, kahit mukhang ako. Tumango si Lyra. Si Juno ay napalunok. Binuksan ni Mang Edro ang maliit na pahon. Mula rito ay lumabas ang isang kwintas sa may berdeng bato. Tila humihinga ang liwanag nito. Isinuot niya ito kay Lalaine. Biglang may liwanag na dumaloy mula sa sahig. Ang buong altar ay naliwanagan. "Lakad na tayo," utos ni Mang Edro. Pinuksan nila ang pintuan sa harap. Sa labas, tila normal ang paligid. Maaliwalas, tahimik, pero ang liwanag ng buwan ay may dilaw na kulay. Parang may sakit ang langit. Nagsimula silang maglakad sa looban. Walang umiimik. Sa bawat hakbang, kumakapit sa hangin ang pakiramdam na may sumusunod sa kanila. Pagdating nila sa paanan ng gubat, may 3 bata na agad nilang namataan sa may gilid ng daan. Nakatayo, nakatitig.
Isa sa kanila ay may laruan, isang lumang manika na basag ang muka. Isa ay may tsinelas na kasing laki ng paa ni Juno. Ang isa naman ay tila may hawak na lobo pero itim at puno ng usok sa loob. "Hi Lira, ako si Pia, di mo ba ako naaalala?" Tanong ng batang babae. "Ako si Onyo, naglaro tayo dati sa sapa," sabi ng batang lalaki. "Juno, gusto mo ng candy?" Sabay lapit ng pangatlo. Lumapit si Juno ng bahagya. Umangat ang kamay niya. Pero bago pa siya makalapit, "Juno!" sigaw ni Lira. Sabay hila sa kapatid. Biglang nagbago ang anyo ng tatlong bata. Ang isa ay nagkaroon ng itim na pakpak. Ang isa ay lumitaw ang maliliit na sungay sa noo. Ang isa ay lumutang sa ere. Bumaligtad ang ulo habang nakangiti. "Hindi nyo kami matatakasan." Mabilis na inihagis ni Mang Edro ang pulbos ng abo ng niyog. Pumutok ito sa hangin at bumalot sa paligid. Nawalan ng anyo ang mga nilalang. Nagsisigaw sila. Pabulong, pabulwak. Sa ulap ng abo ay may anyo ng mga mukhang sunog at namimilipit. "Tuloy!" sigaw ni Mang Edro. "Huwag kayong hihinto." Tumakbo sila papasok sa kagubatan. Sa likod nila ay naririnig pa rin nila ang mga yabag, huni at halakhak. May isang nilalang na dumaan sa sanga sa itaas. Mabilis, parang aninong paniki. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan, nakita nila ang batong buwitre. Isang malaking altar na hugis ahas na nakapulupot sa bato. Sa gitna nito ay may butas kung saan dapat ilagay ang sanggol. "Lira," utos ni Mang Edro, "itaas mo ang sanggol. Ipatong mo sa bato. Hawakan mo lang, huwag mong bibitawan." Ginanap ni Lira ang sinabi. Agad na lumiwanag ang paligid. Ang mga puno ay tilang nagniningning at ang lupa ay kumislot. Mula sa dilim ng kagubatan, nagsilabasan ng mga nilalang ng anino. Maliliit, malalaki, nagkakawangi sa tao, hayop at halimaw. Pinaligiran nila ang altar, parang hukbo ng kadiliman. Ngunit mula sa katawan nila Lani ay sumiklab ang liwanag na kulay ginto. Umailan lang ito sa langit. Tumigil sa ere at sa isang iglap, bumagsak bilang isang malawak na alon ng liwanag. Nagliyab ang mga nilalang. Napasigaw sila, isa-isang nagsipagtakbuhan pabalik sa kadiliman. Ang iba ay naging abo. Ang ilan ay sumanip sa lupa. At ang pinakauna sa kanila, ang babaeng may baligdad na ulo, ay lumitaw sa likod ng bato. Ngunit bago pa man siya makalapit, nagmistula siyang yelo na tinunaw ng araw. Huminto ang lahat. Tahimik, malamig, banayad. "Ligtas na tayo?" tanong ni Lira, pawis na pawis. "Sa ngayon," sagot ni Mang Edro. "Oo, pero ano?" tanong ni Juno. "Nagising natin ang liwanag, pero nagising rin natin ang mas malalim na dilim." Hindi lang sila ang may alam na may sanggol na daluyan. Mula sa malalayong bundok ng Sorsogon, sa mga kuweba ng mga sinaunang anito, isang pares ng dilaw na mata ang bumukas sa kadiliman. Dahan-dahang gumalaw ang mga balahibong puti, at ang boses ay pabulong na umaalingaw sa lupa. Ang daluyan ay gising na. Pagkatapos ng pagsiklab ng liwanag mula sa katawan ni Baby Lalaine, tila natunaw ang buong paligid sa katahimikan. Nanghina si Lira sa paghawak sa sanggol at napaupo sa paanan ng batong buwitre. Si Juno ay halos hindi na makatayo sa pagod at takot. Si Aling Mercy, ngayon ay muling nakapaggamalay, ay tahimik lang na nakatitig sa anak niyang parang hindi na sanggol. Parang isang nilalang na may bitbit na liwanag ng langit. "Mang Edro, tapos na ba?" Mahina ngunit lumuluhang tanong ni Mercy. Sa antas na ito, oo, pero may mas malalim pa silang itinatago. Ang inang baligtad ay hindi lamang tagapagbantay ng dilim. Isa siyang tagasugo. At kung siya ay nabura na, may susunod. At mas masahulang darating.
Kanino siya sumusunod? Tanong ni Lyra habang pinupunasan ng pawis sa noo. Sa kambal na anino. Hindi sila nakikita pero palaging naroroon. Ang sabi ng matatanda, sila ang unang halimaw na isinumpa ng mga diwata. Isa ay may katawang laman, isa ay espiritu. Kapag nagtabu sila, nagkakaroon ng karne ang kadiliman. Napatahimik silang lahat. Biglang may narinig na pagkaluskos sa mga dahon sa itaas. Mabilis, paikot, parang may sumisilip. Si Juno ang unang nakapansin. Lyra, may mga mata sa itaas ng puno. Umangat ang tingin ni Mang Edro. Hindi na sila aswang, mga talukap, espiya ng kambal na anino. Agad siyang kumuha ng papel de hapon, sinulatan ng orasyon at sinunog. Ang usok ay umakyat sa hangin at sa pagdikit nito sa mga anino sa sanga, isa-isang nahulog ang mga talukap. Maliit na mga nilalang na parang unggoy na walang mata pero may mahahabang kuko. Babalik na tayo, utos ni Mang Edro, pero hindi sa iisang daan. Bakit? Tanong ni Lyra. Ang daang dinaanan natin kanina, sinundan na nila. Dinala ni Mang Edro ang grupo sa mas masukal na bahagi ng gubat. Ang daan ay tinatakpan ng mga baging at punong saging. Bawat hakbang ay may kasamang tunog ng basang lupa at paggalaw ng mga kulisap. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakad, napansin nilang humihina ang liwanag ng buwan. Ang langit ay parang kinulayan ng abo. May kakaibang katahimikan. Wala ng huni ng kuliglig. Kahit hangin, wala. Bakit ganito? Tanong ni Mercy. Yakap sila Lane. Malapit na tayo sa hangganan ng kanilang mundo. Sagot ni Mang Edro. Ang lupa dito ay hindi na lubos na sa atin. Kailangan nating dumaan sa ilog ng katalikuran. Pagdating nila sa tabing ilog, nakita nila ang kakaibang agos ng tubig. Hindi ito karaniwang ilog. Ang tubig ay tumatakbo pataas, pabaliktad, at may mga puting bulaklak na parang mata na nakalutang. Kailangan nating tumawid gamit ang ilaw ng sanggol. Siya lamang ang makakabukas ng daan. Itinaas ni Lyra si Baby Lalaine. Muli, nagliwanag ang katawan ng bata. Sa liwanag na yon, bumuka ang gitna ng ilog. Parang nahati sa dalawa ang tubig. Kagaya ng pagbiyak sa dagat sa mga kwento sa Biblia. Sa gitna nito ay lumitaw ang makitid na tulay na gawa sa ugat ng puno at mga buto. Tumawid sila. Sa kalagitnaan ng tulay, biglang may narinig silang mga iyak mula sa ilog. Lyra, tulungan mo ako. Si Lyra ay napahinto. Teka, boses ni Papa yon. Lyra, huwag mong pansinin, sigaw ni Mang Edro. Hindi yun siya. Pero tinatawag ako Mang Edro. Tinutulungan ko lang siya. Kapag tumingin ka pababa, hihilahin ka nila. Gagamitin nila ang lahat ng alaala mo. Kahit ang mga patay. Lahat para lang bumalik ka sa dilim. Napatingin si Juno sa gilid. May nakita siyang imahe ng sarili niyang kaibigang si Miguel na namatay sa dengue. Nakangiti ito. Juno, sama ka na sa amin. Napakapit si Juno sa kamay ni Mercy. Hindi ako sasama. Hindi na ako magpapaloko sa inyo. Pagkatapos lang ilang hakbang, nakatawid sila sa kabilang pampang. Ngunit sa pag-angat nila, sa pinakadulo ng tulay, may isang figura ang humarang. Isang lalaki, mahaba ang buhok, maputla, mapayat. May nakataling pulang panyo sa leeg at sa likod niya may sumisilip na anino ng isang babae na walang ulo pero may mata sa dibdib. Mang Edro, bulong ni Lyra. Sila ba? Oo, sila na nga. Ang kambal na anino? Hindi sumagot si Mang Edro. Bagkus, kinuha niya ang huling botelya sa kanyang bulsa. Ininom at pagkatapos ay lumakad palapit sa figura. Sa ngalan ng liwanag at ng mga ninuno, hindi pa kayo makakapasok sa mundong ito. Ngunit ang lalaki ay ngumiti lamang.
at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mga itim na alitaptap na gumapang sa lupa. Ang mundo nyo ay unti-unti ng amin at ang sanggol ay isa lang sa mga susi. Biglang tumunog ang paligid. Tok, tok, tok. Sa ilalim ng tulay mula sa ilog mula sa itaas ng mga puno sabay-sabay. Tok, tok, tok. Lira, alis na tayo. Takbo! Sigaw ni Mang Edro habang hinaharang ang daan ng kambal na anino gamit ang buntot pagi. Napasigaw si Juno. May sumusunod sa likod. Paglingon nila, mula sa dating daan ay may humahabol na nilalang na kalahating baboy, kalahating tao at may mga pakpak ng paniki. Lumilipad ito ng mababa, naghahabol ng anino. Habang tumatakbo sila, nararamdaman ni Lira na parang lumalakas ang ilaw na lumalabas sa katawan ni Baby Lalaine. Ngunit kasabay nito, parang may sumisigaw sa utak niya. Mga tinig ng daan-daang nilalang na nais kumawala. Mang Edro, may nararamdaman akong bumubulong kay Lalaine. Pilit nilang kinukuha ang katawan ng sanggol. Kailangan na natin siyang ipasok sa bato ng tagapangalaga, ang huling altar. Pero kailangan nating dumaan sa pinakadelikadong daan, ang pusod ng ubasan. Humahabol pa rin ang nilalang na may pakpak ng paniki at katawan ng baboy. Ang hininga nito ay parang huni ng ipis na lumalakas habang lumalapit. Tumalon ito mula sa punong kahoy, gumulong sa lupa at sa isang iglap naging anyo ng isang matandang babae na walang mata. Mercy, akin ang anak mo, bulong nito. Si Aling Mercy ay napaatras, yakap si Lalaine. Tumingin siya kay Mang Edro. Hindi ko na kaya, huwag kang bibitiw, mariing sagot ni Mang Edro. Malapit na tayo sa pusod ng ubasan. Nasaan yon? Tanong ni Lira habang nililinis ng kamay ang muka ni Juno na nasugatan sa pagdulas. Nasa loob ng alitaptap na lugar, isang lihim na espasyo sa kagubatan na tanging ang may liwanag lang ang makakapasok. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang papalalim sa kagubatan, mas lumalaki ang mga puno. Mas kumakapal ang mga ugat. Ang hangin ay hindi na malamig. Mainit na parang usok na galing sa ilalim ng lupa. May mga tunog ng kulangot, ihip ng putik at pagdaluskos na tila may sumusunod pa rin. Sa watas, narating nila ang isang clearing, isang malawak na ubasan. Ngunit hindi karaniwang ubasan ito. Ang mga ubas ay itim. Ang mga tangkay ay pulang-pula, parang mga ugat ng tao. May mga anyo ng muka sa mga balat ng prutas, parang mga taong napitpit at naging bunga. Ito na ang pusod ng ubasan, wika ni Mang Edro. Bawat hakbang dito ay may kapalit. Bawat aninong madaanan, gumigising ng kasalanan. Hahatiin nito ang ating damdamin. Hahampasin ang ating mga alaala, dagdag pa niya. Pumasok silang 5, si Mercy, Lira, Juno, Lalaine at Mang Edro. Unang lumapit ang mga ubas kay Mercy. Ang mga sanga ay gumapang patungo sa kanyang mukha, tila pinapakita ang isang alaala. Yung gabing namatay ang kanyang asawa, kung saan siya ay hindi nakarating sa ospital. Kasalanan mo, iniwan mo siya, pinili mo ang sarili mo. Hindi totoo yan, sigaw ni Mercy, pero hindi niya mapigilang maluha. Tumalon si Gira at pinutol ang sanga gamit ang kutsilyo ni Mang Edro. Huwag kang makinig sa kanila, inay. Sila ang nagpapanggap sa alaala mo. Sunod na hinampas ng mga ubas si Juno. Mga imahe ng kanyang mga barkadang pinagtawanan siya, nilait, sinaktan. Wala kang silbi, pabigat ka lang, mas mainam kung nawala ka na noon pa. Umiiyak si Juno habang pilit tinatakpan ng tenga. Huwag kang maniwala, sabi ni Lira habang niyayakap siya. Lahat tayo ay may halaga. Hindi nila alam yon kasi sila'y wala ng kaluluwa. Pagsapit nila sa gitna ng ubasan, biglang lumitaw ang isang bato na kulay ginto. Ang bato ng tagapangalaga.
Pinatong ni Mercy si Lane sa gitna ng bato. Agad na may lumabas na ilaw mula sa ilalim, paikot. Ang mga ugat ng lupa ay gumapang at tila yumuko sa direksyon ng bata. Ngunit sabay-sabay na sumigaw si Mang Edro at Lira. "Wag muna!" Mula sa mga punong nakapaligid ay lumabas ang inang espiritu ng ubasan. Isang babaeng may balat na parang kahoy. Mahaba ang buhok na gumagapang sa lupa at ang mga mata ay ubas na kulay dugo. Ang batang iyan ay hindi dapat sa liwanag lamang. May bahagi siyang galing sa amin. "Hindi totoo yan," sigaw ni Mang Edro. "Kasinungalingan." "Tanungin mo si Mercy," sabay turo sa ina. Napalingon si Lira. "Inay, anong ibig niyang sabihin?" Si Mercy ay napaupo sa lupa, nanginginig. "Noong ipinagbubuntis ko si Lane, may isang gabi, isang panaginip. May babaeng lumapit sa akin sa anyo ng aking yumaong asawa. Pinangakuan akong walang sakit, walang hirap sa panganganak kapalit lang daw ng sanggol. Huwag mong sabihin," putol ni Lira. "Oo," luha ang sagot ni Mercy. "Tinanggap ko ang halik. Akala ko panaginip lang, pero totoo pala. Kaya may bahagi siyang tinatanggap ng dilim." Bulong ni Mang Edro. "Pero may paraan pa. Isang huling pagbabantay," dagdag ng inang espiritu. "Isang sakripisyo mula sa isang may purong loob upang ang bata ay manatiling liwanag." "Ako," bulong ni Lira. "Ako ang maghahandog." "Hindi pwede," sigaw ni Juno. "Ate, walang ibang maaaring magsakripisyo kundi ang may puso ng tagapangalaga. At ako yon. Ako ang tumayong ina kay Lane habang si inay ay nahihirapan. Ako ang laging nagbabantay sa kanya sa gabi. Ako ang unang nakakita ng apoy sa kanyang mata. Kailangan mong pumasok sa loob ng bato. Ipapaloob ang iyong alaala at mawawala ka sa isip ng lahat. Wala nang makakaalala sa iyo. Pero mananatili ang sanggol sa liwanag. Gagawin ko." Hinawakan ni Lira ang kamay ni Juno. "Lagi mong alagaan sila, Lane. Alalahanin mo na kahit hindi mo na ako kilala, mahal kita." "Hindi, ate, wag, ayoko," sigaw ni Juno, umiiyak. Lumapit si Lira sa bato. Pumasok siya sa gitna ng liwanag. Habang lumalakad, unti-unti siyang nagiging liwanag. Ang kanyang alaala, pangalan, tinig, isa-isang lumulubog sa lupa. "Lira!" sigaw ni Mercy. Ngunit pagdating sa dulo, wala ng Lira. Tahimik. Si Lane ay muling umiyak. Ngunit ibang iyak na ito. May kasama ng tunog ng paghilom. Ang mga ugat ng ubas ay umurong. Ang gubat ay unti-unting bumalik sa kulay ng liwanag. Si Juno ay lumapit sa kapatid. Tiningnan niya ito at bumulong nang hindi niya maintindihan kung bakit. "Salamat, ate." Tok, tok. Muling narinig nila mula sa malayo. Mula sa direksyon ng pinanggalingan. Tok, tok. Bumalik sila, Timang Edro. Pero hindi na sila para sa atin. Sa pag-alis ng liwanag mula sa katawan ni Lira, tila may isang bahagi ng mundo ang tuluyang nawala. Si Juno ay napaluhod sa tabi ng bato. Yakap si Lane. Si Mercy ay tulala, walang masabi. Pero ang kanyang puso ay alam ang kabayaran. Si Mang Edro ay nakatayo sa gilid. Pinapanood ang paghupa ng enerhiya mula sa batong tagapangalaga. Tumahimik ang paligid. Ang langit ay muling luminaw. Ang mga aninong nagkukubli sa bawat sulok ng kagubatan ay umurong sa pinagmulan. Ang mga punong dating tila buhay na halimaw ay muling naging mga ordinaryong puno. Sa gitna ng kagubatan, isang liwanag ang naiwan. Liwanag ng alaala. Kahit wala nang nakakaalala, naglakad silang pauwi. Walang salita. Tanging huni ng mga ibon at tunog ng hangin sa dahon ang naririnig. Si Lane ay natutulog sa braso ni Mercy, habang si Juno ay tahimik lang nahawak ang kanyang kamay. Walang nagtatanong kung nasaan si Lira. Walang nagpapaalala. Ngunit sa puso ni Juno, alam niyang may nawala.
at may naiwan. Pagdating nila sa kanilang baryo, sinalubong sila ng mga kapitbahay na nagtataka kung saan sila nanggaling. Ayon sa kanila, 2 gabi silang nawawala. Ang bahay nila ay walang bakas ng tao pero may amoy ng nasunog na balat at mga abo sa paligid. Ang mga bintana ay tinubuan ng damo, ang altar ay natuyo. Ilang araw ang lumipas, si Juno ay bumalik sa eskwelahan. Si Mercy ay nagpatuloy sa pagtitinda sa palengke. Sila Lane ay lumaking masigla pero kakaiba. May mga pagkakataong lumiliwanag ang kanyang mga mata kapag gabi o kapag may asong tumatahol sa kanto. Ngunit sa tuwing siya ay iiyak, may kakaibang paghilom na nangyayari sa mga sugat ng kanyang ina o kapatid. Isang gabi, habang naglalakad si Juno pauwi mula sa eskwela, dumaan siya sa likod ng lumang bahay ni Mang Edro. Patay na ang matanda. Ilang araw matapos ang kanilang pagbabalik, bigla siyang nanghina at pumanaw. Habang nakatingin sa altar, may hawak na larawan. Larawan ni Lyra. Tinitigan ito ni Juno. Sa unang tingin, wala siyang nararamdaman. Parang estrangherong babae. Pero habang tumatagal ang tingin niya sa larawan, parang may kumakagat sa gilid ng kanyang alaala. Paglingon niya sa bintana ng bahay ni Mang Edro, may nakita siyang aninong nakatayo. Isang babae, bata, payat, mahaba ang buhok at nakangiti. Hindi nakakatakot ang ngiti nito, kundi malungkot. Ate, bulong ni Juno. Bago pa niya malapitan, naglaho ang anino. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang umiiyak sila Lane. Nilapitan niya ito at nang hawakan niya, bigla siyang nakaramdam ng init sa dibdib. Isang liwanag na tumagos sa kanyang balat. At sa isang iglap, narinig niyang muli ang tinig ni Lyra sa isip niya. Mahal kita, bunso. Lumipas ang mga taon. Sila Lane ay lumaking tahimik pero may kakaibang lakas ng loob. Madalas siyang nakikitang nagdarasal sa lumang altar kahit walang nagturo sa kanya. At si Juno ay naging tagapagtanggol ng kanilang lugar, laging handa tuwing may kakaibang tunog sa gabi. Lalo na kapag tok, 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 3 katok sa bintana, 12:00 ng gabi. Pero hindi na sila natatakot. Dahil alam nilang hindi na sila nag-iisa. Sa bawat tunog ng dilim, may isang liwanag na palaging babantay. At kung may 3 kumatok muli, alam na nila ang sagot. Hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa atin sa kakaibang gabing ito ng kilabot at kababalaghan. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at syempre, mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing. Paalam at ingat kayo palagi.